Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, ay aking ipapakita ang makapigil hiningang tanawin sa Mount Timbak na siyang tinaguri ang ikatlo sa pinakamataas sa bundok sa isla ng Luzon. Mula dito ay ating matatanaw ang 360 degrees na tanawin kung saan tanaw dito ang Mount Bulag na tinagura ang first highest mountain at ang Mount Nabayok na siyang may hawak na titulong second highest mountain. Hindi lamang ang mga kabundukan sa Mountain Province ang matatanaw sa Mount Timbak, kundi matatanaw din dito ang iba't ibang bayan na nakapaligid sa Mount Timbak, ang Buguias, Kabayan at Atok Benguet, pati na din ang Mount Santo Tomas. Ating din papasyalan ang Old Highest Highway o pangalawa sa pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas na siya pinupuntahan ng marami upang masaksihan ang malawak na kabundukan mula sa view deck nito. Kaya halina mga kapwa, muli ninyo akong samahan sa aking paglalakbay at pagkikipagsapalaran sa gitna ng mga nakakatakot at makapigil hiningang kalsadahan at daanan at sa aking pamamasyal upang maipakita ang kagandahang bumabalot sa Mountain Province. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV! So ayun mga kapwa, no, mag-aalmusal lang ako. So yun yung almusal natin. So sabi ko cup noodles na lang. Tapos magdidikit nga pala tayo ng sticker dito. So ito or dito. Yan. So dikit lang tayo ng sticker, no. Yan. Dikit tayo dito ng Kapwa Moto TV. Yan. So yan. So yun guys, no, umalis na tayo. So oras natin is 4:41 AM. And hopefully makarating tayo doon sa oras bago pa pumutok ang araw. So ayusin ko lang pala to. So yun, 2 hours and 44 minutes. Palagay ko pumutok na ang araw bago pa tayo makarating ng Mount Timbak. So 7:26 AM daw ang dating natin doon. And let's go. Alright, nasa main road na tayo at papunta na tayo ng town. At dito na magsisimula ang tunay nating journey papunta ng Atok Benguet. By the way mga kakapwa, no, yung palang Mount Timbak is nasasakupan pala ng Kabayan, Benguet. At yun namang Sakura Farm is nasasakupan naman siya ng Atok Benguet ayon sa Google Map. So diretso na tayo doon sa mga yon, no. Tapos daanan na rin natin yung Old Highest Point dahil nung nakaraan finiture ko dito sa Kapwa Moto TV yung the new highest point. At ngayon naman ay pupunta tayo ng Old Highest Point din. So yun ay makikita o matatagpuan sa isa sa mga delikadong highway dito sa Pilipinas na Halsema Highway. So tignan natin mga kapwa. Grabe ang dilim. Up. Tapos may mga basag-basag pa na kalsada sa gilid. Buti na lang at yung mga DPWH dito sa rehiyon nito ay naglalagay ng mga reflective barriers na may ilaw na nagbibigay warning sa mga motorista na huwag dumaan doon. So magandang ano yun, no? Magandang way yon or signage yun para na sa ganun ay hindi nadaanan yung portion na walang laman. Yung mga reflective or reflective barrier. Na ibig sabihin yan, wala nang laman yan. Okay mga kapwa, ang sabi dito ay Baguio, La Trinidad, Bontoc, Halsema Highway. Itong dadaanan na natin bagong ito ngayon. Nakababa na tayo at medyo hindi na malamig ang klima dito. Hindi katulad sa taas kanina na malamig na malamig. Hopefully, alam ko aakit pa to papunta ng Benguet. Kaya malamig pa rin yan ang mararanasan nating klima banda doon sa may taas.
Alright mga kapwa, medyo sumisikat na yung araw, no? Kung mapapansin nyo na medyo lumiliwanag na. Oh yes, ang ganda ng tanawin. Ang luwag pa ng kalsada mga kapwa. Ganda. Okay, lumiko tayo doon sa may kanto doon, no? Kanina nandun tayo sa kabilang kalsada, doon sa kabila. Ngayon nandito naman tayo. Ito yung nakikita natin kanina na magandang bundok dito sa may kaliwang part natin. Ito yun. So, minto muna ako dito guys. Ang ganda dito, oh. Alright, back to the ball game na naman tayo. Nasasakupan na tayo ng bayan ng Sabangan. Oh, napaka kurba sarado naman ito. Oh, parang nasa Camarines Norte. Ang ganda dito, oh. Probinsyang probinsya. Pati amoy. Ganda, oh. Yung ambience ng kalsada dito mga kapwa, parang yung ambience dun sa papasok ng Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa katunayan nga, mas maganda itong kalsada na ito kaysa dun sa dinaanan natin kahapon na Tagudin Cervantes Sabangan Road. Kumpara dito, no? Mas maganda ito. Yeah. Ang sarap naman nun. Ganda naman ng kalsada. May landscape pa sa gilid. Oh, ganda naman dito. Honestly talaga, mas maganda pa itong kalsada na ito. Ito yung kalsada na Baguio, La Trinidad, Bontoc Road. Ito, oh. Yeah. Kayang-kaya ng Honda Click. Pro Enforcement Entry 4, Baguio, Bontoc Road. Wow. May bagong kalsada dito, oh. So kaya papunta yan? Papunta doon sa baba. Ganda dito. Mas nag-e-enjoy ako dito kaysa doon sa kahapon. At may mga landscape pa yan, no? May mga halaman dyan sa gilid na halatang pinagtutuungan ng pansin ng lokal na pamahalaan. Hindi katulad doon sa Tagudin Cervantes Sabangan Road. Wala tayong nakitang halaman sa gilid at hindi nila napanatili yung ganda doon sa kalsada. Siguro dahil prone din sa landslide, hindi rin nila masyadong pinagtutuungan ng pansin. Di gaya nito.
Yo! Ganda! Ganda naman dito. Oh? Oh! Oh! Baka magpalipad ng drone kaso baka mamaya may biglang bumagsak na bato dito eh. So feeling ko na pagdaan dito sa ano na to, no? Dito sa kalsada na ito eh, nature na nature. Ganda ng sikat ng araw, maraming halaman o puno dito sa magkabilang gilid. Maganda ang kalsada. At dumadaan tayo syempre sa bulubundukin ng Mountain Province, no? Kaya nature na nature yung atmosphere tsaka yung feeling talaga dito. Ang ganda. Ang dami pang water spill, oh. Ibig sabihin mayaman sa tubig itong bundok na ito. Yeah, time check natin, it's 6:42 AM. Dito pa rin tayo sa kalsada na ito, no? Itong buntok yata, buntok road ba to? Or Sabangan? Tingnan nga natin. Sugar. O, Baguio, La Trinidad, Buntok Road. Andito pa din tayo. So, maraming mga gumagawa dito, oh. Grabe, boys buhay, oh, si kuya. Boys buhay si kuya. Dapat pala dito, pag construction worker ka dito, eh dapat meron kang skills sa mountain climbing. Parang ka nagma-mountain climbing eh. Ang ganda ng rock formation, oh. Oh. Hay. Ay, ganda. Oh. Siguro kaya hindi ko na-appreciate yung kalsada kahapon dahil siguro nga tanghaling tapat na at iba na yung sikat ng araw. Pero pagka umaga na ganito, eh maganda kasi sikat ng araw. Tapos nagkakaroon ng anino yung mga puno na nagpapaganda sa tanawid ng isang kalsada or ng isang lugar. Oh, landslide. Tapos matibag pa yung kalsada. Okay mga kapwa, so time check natin is 6:51 AM. Mukhang nandito tayo sa kabayanan na to. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan ng bayan na to. At meron na lang tayong 39 kilometers para makarating sa Mount Timbak. Yan. Official seal. Santo. Welcome Bugias, Benguet. Okay. Nasa Bugias na pala tayo. O Bugias. Ewan ko kung paano i-pronounce yan. Just correct me sa comment down below kung ano nga ba, paano nga ba ang pronunciation yan. Ganda ng mga kabundukan mga kapwa, oh. Natin dito. Oh, ang ganda. Para tayo nasa Tinok. Ganyan na ganyan sa Tinok eh. Ganda, no? Ah, nakaka-relax. Oh, yeah. Okay, tara na.
Lakas ng tricycle, oh. Okay, Tams. Uy, uy. Kalanganin kasi siya eh. Hindi siya pwedeng mag-minor dahil mahihirapan siyang umarangkada ulit pag nag-minor siya dun sa paakit na yon. Kaya siningit niya. At buti naman nakaintindi naman yung sasakyan dun sa lubong niya. Company, bagong kabayanan na naman to mga kakapwa, no? Hindi ko alam kung anong kabayanan to, pero tignan natin. Congressman. So yun, natanong natin si Kuya, Bugias daw to. Ito siguro yung pinakasentro niya kasi napakarami mga establishmento doon sa dinaanan natin at mukhang sibilisado itong lugar na ito. So ayun. Ganda. So ayun mga kapwa. Sound? May sound ba? Yun. So 8 kilometers na lang tayo. So 8:17 AM nandun na tayo. So 23 minutes pa. Alright. Okay, liliko na tayo dito mga kapwa. Ayan na yung papuntang Mount Timbak. So ito yung napakatarik na kalsada na aakyatin natin. Ayan. So ayan, hirap na yung motor natin dahil sa paakyat dito. May 2.7 kilometers pa tayo na puro ganito. Ayan. So dito tayo sa kaliwa. Yan o, napakatarik mga kapwa. Pero kaya ng click natin dahil well maintained naman ang panggilid ko. At pati yung mga brakes ko. Pero sana mamayang pagbaba walang mangyaring masama sana sa atin. At liliko tayo dito sa kanan ulit. Ito. To Mount Timbak Jack's Homestay. Isa na namang matarik mga kakapwa. Ayan. Kayang-kaya naman ng Honda Click. Napakatarik. Ganyan ang sinusugod ni Kapwa Moto TV. Nakakatakot. Grabe. Ang taas na natin. Nakakatakot. Yan. Tayo banda. Sa kanan. Ayoko sa kaliwa. Baka dumausdos ako sa baba eh. Ito ako sa bandang kanan. Napakatarik. Grabe. Ayan. Ito, malapit na tayo. Ayun. Ayun yung mga cross oh. Doon sa may tuktok ang punta natin. Kuya, pwede magtanong, saan po yung Mount Timbak? Ito na po yon. Saan po yung magte-trek papuntang ano?
Ah, ito na ho ba yun? Ah, sige. Sige. Ah, pwede ho ba dyan? Ah, sige ho. Salamat ho. So mga kapwa, nandito na pala tayo, no? So ayun mga kapwa, no? Nandito na tayo sa paakyat. Ito yung paakyat sa Mount Timbak. Sabi ni Kuya, magre-register mo na daw doon sa may taas, doon sa may bahay doon para magpa-register nga at kumuha ng tour guide. So iniwan natin yung motor natin diyan. So mamaya na lang natin babalikan ulit. So akyat na tayo. Tingnan natin kung kakayanin natin. Dito na lang may handlebar na dito. Ay. Siguro may dala pang tubig. Apo. So ngayon, mga kapwa, nandito tayo ngayon dito sa bahay po for registration. So 100 pesos ang entrance per head at kailangan natin kumuha ng tourist or ng guide, which is 100 per head lang naman. Kahit ikaw lang mag-isa, so for a total of 200 pesos para pumunta doon sa taas. So nagtitinda din pala sila dito, no, mga kapwa. So yan. Bonnet, scarf, jogging pants, and t-shirts. So yun mga kapwa, no. Ito na, nag-umpisa na yung trek natin dito. So sabi ni ma'am, yung guide natin, na dito daw sa entrance na to, yan, is yung view daw ng Mount Pulag. Mount Pulag po, no? Yes po, sir. Ayun. Tapos dire-diretso doon, exit natin mamaya doon nasa baba. Yan, dyan sa may baba dyan. So yun. Ito yung isa pa sa mga pinakamatarik na aakyatin dito. So yung mga pananim daw nila ngayon dyan is mga patatas. Medyo nakakatakot mga kapwa. Lalo na paman din ako. Matatakotin sa mataas. Kasi ayan makikita nyo, maliit lang yung dadaanan sa may banda. Isang maling pag-apak mo lang, lalaglag ka. Mataas pa. Yun pa. Ayan ang ganda ng scenic view mula dito. Ayan. Ang lawak ng makikita dito. So ayan. Yun yung scenic view sa likod natin. Napakaganda mga kapwa. Finally mga kapwa, narating natin itong view deck, yung kauna-unahan view deck dito sa papasok sa Mount Timbak. So sabi ni ate, yun daw doon, yun daw ang Mount Pulag, number 1 highest mountain, and yung pangalawa naman is Mount Tabayok, is the second highest mountain. At dito naman sa likuran ko, dito ang third highest mountain, which is ang Mount Timbak.
So, ito palang view deck dito sa Mountain Back, ang isa sa mga good place ng view deck nila dahil ito daw yung merong 360 degrees view. So, halos lahat ng nakapalibot dito sa view deck na to o iikot ka lang, yung mga nadaanan natin kagaya ng Bugias, Kabayan, at yung mga iba pang mga parte ng probinsya dito sa Mountain Province. So, kung kayo'y pupunta dito, so napakaganda dito, highly recommended mga kakapwa. Yun nga lang, magbaon kayo ng tubig. Kung wala naman, pwede kayong bumili doon sa baba. May nagtitinda naman ng bottled water doon. So guys, yung mga kabahayan daw na yon, yung parang syudad na yon, yun daw yung bayan ng Atok. So, tapos yung doon sa may banda ron, yun sa may baba, yun is yun daw naman yung yung second highest point, yung Halsem Highway. At yun namang banda doon, yun naman yung Mount Santo Tomas. Tama. Pinakalas daw na bundok, yun. So ito na yung daw last part, sabi ni ate, yung summit or yung peak ng Mount Timbak. Pero sabi niya parehas lang daw naman doon. Medyo natatakot lang ako dahil ayun na nga. Ayan bangin yung dadaanan pagka nalaglag ka. So, ito na yung pinaka last part. Ito may mga cross. Yan. And look at the scenic view. Something in your touch, baby, the way that your body's moving me, and I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, there's something I could never see. Now my heart is open and I believe, and I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere, out of nowhere into my life. You walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere, out of nowhere, out of nowhere, from out of nowhere, out of nowhere, out of nowhere, out of nowhere. So ayun mga kapwa, paalis na tayo. At pababa naman tayo ngayon dito. Kung kanina puro matatarik na paakyat, ngayon naman ay matatarik na pababa. At mas mahirap ito para sa mga scooter dahil mahirap mag engine brake ang mga scooter kumpara natin sa mga manual transmission or semi-manual transmission ng motorcycle. So hopefully, sana hindi tayo maaksidente dito dahil napakatarik ng mga babaan dito. So malakas naman yung preno ko mga kapwa. Yun nga lang, palagi ang piga natin ito niya sa preno dahil wala naman engine brake or mahirap mag-engine brake ng Honda Click. Well maintained naman yung preno ko, lagi ko namang nililinis yan para, especially yung drum brake. Maganda naman yung drum brake. Yun nga lang, pag hindi mo nilinis, mahina talaga. Kaya dapat talaga every 6 months or every year
nililinis yan. Ito, matarik to. Oh. Tas bako pa yung kalsada. Ayan o. Kung mabilis takbo mo tapos wala kang preno, bubulusok ka pababa. So ito yung unang ano natin. Yan. Baba tayo. Ayan. Medyo patag dito ng konti. Mamaya yan, pababa na naman ang pababa. Oh. Dito tayo sa kanan. Natatakot kasi akong kumanan dahil parang feeling ko malalaglag ako eh. Sensya na. Ito, medyo matatarik na naman to. Grabe. Kakaliwa tayo. Yun! Yuhu! Nakaalpas din tayo sa Mount Timbak. Hay! Grabe, what a experience, pero masaya. So ngayon tutungo na tayo sa ating pangalawang destinasyon, which is ang Old Highest Point. By the way, once again, yung Old Highest Point ay dating pinaka mataas na highway system dito sa Pilipinas. Pero dahil nung dumating yung or nagawa yung Tinok, Ifugao na highest point doon, naging Old Highest Point na lang siya o ikalawa sa pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas. Sa mga hindi po nakapanood ng ng video ko doon sa highest point, the new highest point, pwede nyong i-search dyan sa account ko, the new highest point. So tara na! Let's go! Okay mga kapwa, malapit na tayo dito sa Old Highest Point. May pit stop dito. Siguro stop muna tayo doon and then siguro doon na rin siguro tayo kakain. Tignan natin kung may magugustuhan ako. Papahinga ng konti. Ito na. Ito na yung Old Highest Point. Ito. Ayan, Highest Point. So mga kapwa, nandito na tayo sa Old Highest Point. So ganitong view ang makikita nyo dito sa Old Highest Point. Mas maganda dito kumpara natin dun sa New Highest Point. So namnamin lang natin yung ganda ng tanawin dito sa may view deck nila.
Old Highest Point o Old Highest Highway System ay matatagpuan sa Atok Benguet sa kahabaan ng Halsema Highway, na isa sa mga delikadong kalsada sa Pilipinas. Ang Old Highest Point ay may taas na 2,255 meters o 7,400 feet mula sa sea level. Mas mababa ito ng 173 meters sa New Highest Point o sa New Highest Highway System sa Pilipinas na matatagpuan sa Tinok, Ifugao. At may taas nito na 2,428 meters o 7,968 feet mula sa sea level. Ngunit di hamak na mas maganda ang makikita sa Old Highest Point kumpara sa New Highest Point. Kaya mas highly recommended na pasyalan ito kaysa sa New Highest Point. So tambay na lang tayo ng konti dito mga kapwa, tapos mamaya uuwi na tayo. So hindi na natin dadaanan yung Sakura Farm at dediretso na tayong uuwi dahil gusto ko na rin makauwi ng maaga. So by the way nga pala, dito sa likuran ko, mapapansin niyo doon sa likod, kung hindi ako nagkakamali, yun yung mountain back na pinuntahan natin kanina. Yung third highest mountain dito sa Mountain Province. Okay mga kapwa, nakaalis na tayo sa second highest point. Tuloy-tuloy na ang pagbaba natin ngayon at palagay ko dito sa rutang binigay ni Google Map ay pupunta tayo sa or dadaan tayo sa Baguio. Pero tignan na lang natin, no? Dahil diretso na akong uuwi nito niyan dahil ayoko nang abutan ng gabi pa sa kalsada. So hindi na natin dadaanan yung Sakura Farm, pero sigurado namang mabubusog kayo or nabusog kayo dito sa mga content na ginawa ko. Ito yun. Ito yung parang semi-tunnel or parang tunnel na dadaanan dito sa Halsema Highway. Wow, ganda naman doon. Ito po, may mga rock formation dito. Ayos to ah. Ganda. At saka yung mga kurbada dito talagang sobrang likudin. Tsaka makikita ninyo yung mga kalsada parang lumulubog. Ibig sabihin prone to sa landslide. Kaya ang Halsema Highway ay isa sa mga dangerous highway in the Philippines. Wala na yatang katapusan nitong bangkingan na to. Naumay na ako. Forest na forest. Rainforest ang datingan. Ganda naman kapuno, oh. Right mga kapwa, nandito na tayo sa Baguio Bontoc Road. So mga kapwa, kakanan tayo dito ang Buklao Nueva Vizcaya Road. Benguet Nueva Vizcaya Road, for 2 kilometers daw sabi ni Google. So mag-i-stay tayo dito. Parang nasa Baguio na tayo mga kapwa. Alright, sabi ko na nga ba nasa Baguio na tayo. So ayan. So take the third exit daw sabi ni Google. At ang oras natin ngayon is 12:35 PM. So ayun, grabe ang traffic dito sa Marcos Highway. Ay. So ayun, hayahay na naman tayo dito sa Marcos Highway. Dito ko na tinatapos siguro ang ating Mountain Province Expedition. At maraming salamat sa panonood ninyo lahat dito kay Kapwa Moto TV. And if you are new in my channel, please consider to subscribe here at Kapwa Moto TV.
Alright, nandito na naman tayo ulit dito sa tulay na ito. Alright. Hungry for the road all my life, Oh, yeah. thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste Ito yung tunnel dito sa may papuntang Baguio, dito sa may Marcos Highway. Uy, sarap. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. Okay, Every time 145 I end hear of a Marcos song, Highway. my father used to sing to me 459. sweet words of Bayan ng Arayat! Yay! I get the feeling I need a little 527. taste of home, 729 home, kilometers. I need a little taste of home. Home, 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 just a little taste of home. Home, 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 I need a little taste of home.